Good day! I'm Alvin Miguel Barreto, student nurse from Southern Luzon State University, Gumaca Campus. At ngayon ay pag-uusapan naman natin about family planning. So, una, ano ang family? So, family ay binubuo ng dalawa o higit pang tao na nagtutulungan upang damayan hindi lang sa emosyonal, kundi pati na rin sa pisikal at pinansyal na aspeto. At sa madaling salita ay ito ang ating unang takbuhan sa lahat ng bagay kagaya ng pagmamahal, suporta at proteksyon. Ano ang family planning? So, family planning ay isa sa mga paraan ng pagpaplano ng bilang anak na nais na magkaroon ang isang pamilya, pati na rin ang agwat ng kanilang edad. Ginagawa rin ito sa pamamagitan ng paggamit ng contraception o iba pang paraan ng birth control. Alayunin nito ay para masiguro ng bawat pamilya ay handa sa responsibilidad ng pagpapalaki ng bata. So, bakit mahalaga ang family planning? So, ang family planning ay hindi lang basta paggamit ng contraceptives. Ito ay isa ring paraan ng pamumuhay ng voluntaryong pinipili ng mga individual o mag-asawa base sa kaalaman, pag-uugali, at responsableng desisyon. Sa ganitong paraan, nakakatulong din ito upang mapanatili ang kalusugan ng bawat miyembro ng pamilya at makakatulong din ito sa pag-unlad ng ating lipunan. So, ano ang layunin ng family planning? So, una ay paghahanda sa pagpapalaki ng bata. So, alam naman natin na hindi biro ang pagpapalaki ng anak. Nangangailangan ito ng sapat na oras, pera at iba pang resources. And ang tamang pagpaplano ay makasiguro na may sapat na kakayahan ang isang pamilya. Ikalawa ay pagpapabuti ng kalusugan ng ina at bata. So kapag sapat ng pagitan ng bawat pagbubuntis ay nagiging malusog ang ina at mas ligtas ang anak. Ikatlo ay pag-iwas sa mga sakit tulad ng HIV at AIDS. So pamamagitan ng tamang kaalaman sa contraception ay naiiwasan ang hindi inaasahang pagbubuntis o sexually transmitted infections. So, ano ang iba't ibang methods of contraceptions? So, meron tayong 5. So, una is hormonal methods, barrier methods, permanent methods, natural methods, and emergency methods. And isa-isahin natin itong pag-usapan sa mga susunod na slide. So, una is hormonal methods. So, isa tong paraan upang ipigil nito ang paglabas ng egg cell mula sa ovaries or pagmimit ng sperm cells and egg cells through fertilization. So, kasama rito ang birth control pills, implants, injections, patches, vaginal rings, intrauterine devices. So, widely available po ito sa mga piling pharmacies and hospitals. So, ikalawa naman is barrier methods. So, pinipigilan naman ito yung sperm na makarating sa egg. Kasama rito ang male and female condoms, diaphragms, cervical caps, and vaginal sponges. And most entirely, mas recommended nila is condoms dahil isa to sa pinakamahusay na protection laban sa STIs. Ikatlo is permanent methods. Ito naman yung mga paraan upang permanent na pigilan ang pagkakaroon ng anak. So, meron tayong vasectomy na para sa lalaki and tubal ligation para naman sa mga babae. Ika-4 is natural methods. So, ginagamit dito ang natural na paraan tulad ng periodic abstinence o pag-iwas sa pakipagtalit sa panahon ng ovulation. Ikalawa is withdrawal method. Ito ay paglabas ng sperm bago pa man maganap ang fertilization. And ikatlo is fertility awareness methods. So, pag-alam ng tamang panahon ng fertility. So, kung tama ang paggamit nito, ito ay napaka-epektibo sa pag-iwas ng pagbubuntis. Kalima naman is emergency methods.
Ginagamit naman ito pagkatapos ng hindi inaasahang pakikipagtalik para maiwasan ang pagbubuntis. Halimbawa naman ito is yung mga emergency contraceptive pills na widely available din sa mga piling pharmacies, clinics, and hospitals. So, anong tungkulin ng mga nurse sa family planning? So, ang mga nurse ay may mahalagang papel sa pagbibigay ng impormasyon tungkol sa family planning. Ah, kailangan magbigay tayo ng eksakto o accurate na impormasyon. Ipakita naman natin na hindi tayo mapanghusga sa pamamagitan din ng aktibong pakikinig. Gumamit din tayo ng mga simpleng wika upang mas maunawaan ng mga mag-asawa yung nais natin iparating at ituro sa kanila. Igalang din natin yung kanilang karapatan sa pamamagitan ng informed choice at yung kanilang privacy. At lastly is, hindi dapat nating i-discriminate sila sa anumang edad, estado ng buhay o kanilang sexual behavior. So yun lamang po, nagtatapos ang ating pag-uusap tungkol sa family planning. Sana ay marami kayong natutunan at na-inspire na maging responsable sa ating mga desisyon bilang individual at miyembro ng pamilya. Maraming salamat.